Magandang araw, CSEF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CSEF Communications at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa mensahe. Para po sa ating unang question, kung alam natin na makatarungan ng Panginoon, tama bang hangarin na magdusa ang mga taong nakasakit sa atin? Ayan. Ang totoo niyan, hindi masamang magsabi sa Diyos ng iyong nararamdaman. Hindi masama na ipanalangin sila tulad ni David na pinalangin niya maging sila Saulo. Ang ginamit ng salita sa Psalm 109, imprecatory prayer. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ikasisiya mo ang kalang kalamidad dahil sabi sa Kawikaan 24 talatang 17, huwag mo ikasiya ang kalamidad ng iyong mga kaaway. Baka makita ng Diyos at hindi niya ito ituloy. So, ang sinasabi ng Diyos ganito, hindi masama magsabi ka sa Diyos kasi tatay natin siya. He understands our feeling, He understands what we are going through. Responsibilidad niyang sumagot ng ating panalangin. So, kung sasagutin niya, siya yun, hindi tayo. Pero hindi natin hinahangad ang kalang kalamidad. Pinapanalangin lang natin at sinasabi lang natin, sana ganito po, pero kayo pa rin ang masusunod. Para ma-release tayo sa ating mga pains. Ang ganda ng sinabi niya, Pastor Bong, na hindi masama magpakatotoo sa Diyos. Salamat po doon, Pastor Bong. At para sa ating question number 2, paano kung wala ka ng pambayad sa mga bayarin? Masama bang hindi muna magbigay ng ikapo para unahin muna yung mga bayarin na kailangan? Ayan, nako, medyo mahirap-hirap na tanong yan. Pero ang pagkakaintindi ko, ang ikapo ay para sa Diyos. So sabi ng Lord, ninanakawan ninyo ako. So paparong panaan. Sabi niya, dahil sa inyong mga ikapo at alay, sabi niya, or offering. Sabi niya, dalhin ninyo ang buo ninyong ikapo sa aking templo. So, kung gagawin natin sa terminolohiya natin, magnanakaw ka ba para mabayaran mo ang iyong mga bayarin? Di ba? Siyempre, at sa lahat pa ng gagawin mo, pag nanakawan mo si God, pagkatiwalaan mo si God. Si God ang nagnangako, sabi niya, test me on this. Then talagang panghawakan mo kanyang salita. Biruin mo, hindi niya sinabing, i-test mo ako sa maraming bagay. Dito lang. Dito lang siya nagsabing, subukan mo ako dito. And I will show you that I will open the windows of heaven. Yung word na windows, floodgate yun. Kundi ibuhos ng Diyos, magugulat ka, lahat ng pangailangan mo sasagutin ng Diyos. Pero, ang puso mo dapat, gusto ko igalang ang Diyos. Unahin ko siya. Dahil kanya naman ang lahat ng bagay. Karamihan ng ating kakulangan, kamalian din natin yun sa ating mga desisyong nagawa nung una. Pero tutulungan niya tayong ituwid yan at ang Diyos hindi nagkukulang. Praise God. Napakagandang sagot, Pastor Bong. At para sa ating question number 3, may mga tao na pakiramdam nila ay hindi naman sila natutulungan ng simbahan kapag kailangan nila ito. Paano natin sasagutin ang kanilang dinadamdam na bakit ako magbibigay ng ikapo sa simbahan kung hindi naman ako natutulungan nito? Okay, naku, napakaganda ring tanong yan. Kasi totoo lang, lahat tayo nangangailangan. Ilagay natin sa mas specific na example. Halimbawa, meron kang sakit. Tapos hindi ka naman tinutulungan, ba't pa ako magbibigay ng ikapo? Now, ang ikapo ay para sa Diyos, hindi sa atin yan. Kaya nga, dalin na din nyo ang inyong ikapo sa aking templo. So, hindi yan bigay. No? Kaya hindi rin yan bayad bilang medical insurance, o kaya kung ano mang pangailangan mo. Ito ay binigay mo sa Diyos. Kaya hindi sa simbahan, kay God. Kaya honor God, di ba? Kaya yung simbahan, instrumento lang ng Diyos. Kung tutulungan ka, praise God. Kung hindi ka tutulungan, walang problema. God has infinite ways to bring everything that you need, no? To provide you everything that you need dahil siya naman ang ating tatay. Kaya igalang natin ang Diyos and let God fulfill His promises. Hindi tayo umaasa sa simbahan, hindi tayo umaasa kung kanino man tao, umaasa tayo sa Diyos. Ang gandang mindset nun, Pastor Bong, na huwag sa simbahan tumingin, no? But diretso tayo lagi kay God. Amen. Salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, i-mark nyo ang inyong mga kalendaryo this coming August at tayo magdiriwang ng ika-40th anniversary ng CCF. Even as early as now, pag-pray nyo na ang inyong mga kaibigan at kapamilya na imbitahan na nais nyong maka-encounter kay Lord sa okasyon na ito. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.